Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Ten of Swords, the Seven of Wands, the Four of Wands, and the King of Wands. Okay, so malaki yung chance na yung person ninyo ay fire sign. Aries, Leo, Sag, okay? And mukhang sa mga susunod na mga araw, parang paninindigan niya yung relationship ninyo or ipaglalaban niya yung relasyon ninyo. Na tipong kung nagkaroon kayo ng problema, parang aayusin niya na ito. Ganyan, okay? Parang punong-puno siya dito ng determination na to fix yung relationship ninyo and to end yung problema na meron kayo. Okay? And then we have here the Devil, the Six of Coins. So, isa sa mga iriresolba ninyo is the toxicity in the relationship. Okay? Maaaring isa sa inyo ay masyadong naging possessive, obsessive, materialistic, ganyan, or masyado kayong nag-aaway. Basta, something is toxic sa relationship ninyo na kailangan ninyong ayusin. Okay? And kung halimbawa man na nagkulang sa'yo itong tao na to, parang handa na siya na ibigay sa'yo yung mga pagkukulang na yon. Okay? And High Priestess, pwedeng mas nagiging wise yung mga decision making ninyong dalawa. And because of that nga, pwede kayong magkaayos, magkabalikan. And then we have here the Three of Coins. Again, it talks about reunion, reconciliation. So, malaki yung chance na magkabalikan kayo dahil nga sa nagkaroon na ng realization. And then, here is the new beginning. Ace of Coins, na tipong yung pagkakabalikan ninyo ay mas seryoso kayo, mas committed kayo sa isa't isa. Okay? And because of that, maaaring maging worry-free ka, stress-free ka, ganyan, yung masaya lang yung inyong pagsasama. And then we have here, Temperance, being calm, being in harmony, okay, at peace. Okay, worry-free, at peace, so everything is going well, okay, in that relationship. And then we have here the Ace of Wands. So talagang punong-puno ng passion, punong-puno ng excitement, okay, ng apoy, mainit-init, nagbabaga ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Sun, the Five of Wands, the Five of Cups, and the Three of Swords. Okay, so hindi magaganda tong tatlong card na to, but we have here the Sun. Okay, see the Sun, it talks about happiness. Ganyan, so pwedeng after a period of conflict, heartbreak, crying, ganyan, maaaring somehow makaramdam ka ng positivity, ng tipong happiness nga
sa susunod na mga araw. After a certain fight, after crying over that fight, and after breaking up or having a heartache. Okay? And then we have here the 6 of coins, the 3 of wands, the 10 of cups, and the 8 of cups. Okay. So, siguro, marirealize mo na hindi mo deserve, kumbaga, yung mga ginawa sa'yo. Na maybe it's about time for you to finally move on. Kasi hindi mo nakukuha sa tao na yun yung mga alam mo na deserve mo. At gusto mo, kumbaga, na magkaroon ng masaya na relationship at alam mo na hindi mo yon makukuha sa kanya, kaya parang handa ka na dito to finally move on. Look for that happiness, look for that relationship na talagang gusto mo. Okay, so parang positive ka dito na makukuha mo yon at handa ka na hanapin, kumbaga, yung love na alam mo na deserve mo. Okay? And then we have here the Knight of Swords. This is you being eager. And then we have here the Knight of Coins and the 5 of Swords. So talagang you are taking actions here in moving forward. Pero biglang may magpaparamdam na alam mo na kasinungalingan lang naman yung sasabihin sa'yo nitong tao na to. But the good thing about it with the 5 of Swords is dahil alam mo na yung ugali niya na yon, iiwasan mo na siya. Okay? Parang patuloy kang lalayo sa kanya. Hindi yung dati na antang nito, matatrap ka na naman sa kanya. Kasi lalo na pwedeng mag-promise na naman siya sa'yo ng kung ano-ano. Pero, ayun nga, alam mo na nakasinungalingan yung mga pinagsasasabi niya. And then we have here the Emperor and the 10 of Swords. So, talagang makukuha mo yung lakas ng loob mo. Pwedeng iiral din yung pride mo. Kaya tipong you will really cut things with this person or end things with this person, as in totally. Okay? Parang ang lakas na ng loob mo dito. Talagang nanindigan ka na. Okay? And then we have here the 2 of Wands. So, ano ko dito is mas naglo-look forward ka na kung ano yung mangyayari sa'yo in the future. Hindi ka na busy na looking at the past, thinking about what ifs, ganyan. So, mas excited ka na on what will happen to you or kung ano yung susunod na pag-ibig na darating sa buhay mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Judgment card, the 3 of Cups, the Star, and the Emperor. Okay, if you are dealing with fire sign, Aries, Leo, Sag, malaki yung chance na matatauhan na itong tao na ito at pwede siyang makipag-reconcile with you. Okay? Lalong-lalo na kung wini-wish mo talaga to or minamanifest mo na bumalik sa'yo yung tao na ito. Okay? Parang handa na siya dito na magpaka lalaki or magpaka babae sa relationship at manindigan. Okay? At dahil dyan, pwede kang mapuno ng hope.
Okay? So, parang aasa ka na naman sa tao na ito. And then we have the Ace of Coins, which talks about new beginning nga. So, pwedeng magkabalikan kayo nitong tao na ito. So, talagang hindi ka na nakakawala sa kanya. Pero, ayun nga lang, it does not guarantee na wala na kayong mga problema na haharapin. Meron at meron pa din. Okay, pero ang maganda, we have here the Three of Coins, which says na handa kayong dalawa na to work things out. Kung dati umiiral yung pride ng isa, kung dati parang feeling mo ikaw lang lahat ang gumagawa, pwedeng this time magtutulungan kayong dalawa to make the relationship more stable or more secured. Okay, so kahit nasabihin nating mayanig na naman yung relationship ninyo, as long as nagtutulungan kayong dalawa, pwede nyo ito na maagapan. Okay, and then we have here the Ace of Swords, which again, new beginning, and pwedeng ibig sabihin rin lang yan, mas nagiging open kayo sa isa't isa, mas nagiging klaro yung mga bagay-bagay between the two of you, kasi nga nasasabi nyo na sa isa't isa yung mga nararamdaman ninyo or naiisip ninyo, lalong-lalo na kung yung person ninyo before masyadong hindi open or hindi showy. So pwedeng you will both talk about it and things will become clear kung paano nyo nga i-handle ang isa't isa. And then we have here the Two of Swords and the Two of Wands. So dahil doon, parang you are ready to take a risk again with this person na parang, sige, bahala na. Anong mangyayari sa atin sa future? Let's just see. I'm willing to take a chance with you again. Total, parang open ka naman sa akin. Total, willing ka naman na ayusin natin tong relasyon natin. Okay? And then we have here the Hermit and the Page of Swords. Pero ikaw, hindi ko alam kung overthinker ka ba. You have a tendency na talagang sobrang isip ka ng isip. Everything has to have a meaning. Parang gusto mo, alam mo lahat. Parang gusto mo may sagot sa lahat. Which is, of course, hindi naman pwede yun, di ba? And then we have here the Fool, which says, chill ka lang. Mag-relax ka lang. Enjoy it. Huwag kang magpaka-stress. Okay? Be carefree. Live at the moment. Okay? Otherwise, the moment might pass you by. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.